Hi guys, time check. It's 5:53 a.m. in the morning here in Maldives. So I woke up early kasi gusto ko makita yung sunrise. Hopefully, makaabot pa tayo sa sunrise. This let me probably be our final vlog here in Maldives. Ito lang yung alley na kung saan nakalocate yung aming hotel. So, straight lang tayo doon. Dito na banda makikita mo yung sunrise. For this video guys is ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga resorts na meron dito ngayon sa Maafushi. At saka titingnan natin kung magkano yung mga prices nila as of the moment. So yung basis ng ating mga prices is sa ano lang ha, sa Agoda, my cat. Sa Agoda, which is 2 months or 3 months away from your travel date. Ayun guys, look at the sunrise. Yun, oh. Dito na part sa may east side, east side of Maafushi. Dito mo makikita yung sunrise. And on the west side of the Maafushi, nandoon yung sunset. Kita ko sa inyo yung map ng South Atoll ng Maafushi. Ayan. Yan yung South Atoll. So probably parang andito yata tayo. Here. Then the Malay. Tapos andito yung San Olhoveli banda. Tsaka dito yung San Olhoveli banda. Tapos dito yung Fihal Holi. Yan banda. So on this part is yung makikita mo yung sunrise, and on this side is yung sunset. Guys, parang meron pa yatang sunrise. I have checked on the map, yung sunrise is nasa 6:03 a.m. But now is look at that guys, oh. My plane. Are you seeing that? Asan na, hindi ko makita sa camera. Ayun. Yung Maafushi pala guys is 30 to 45 minutes speedboat ride siya from the Malay. Ayan. Hindi ko pa pala nagkwento sa inyo yung complete requirements upon arriving here in Maldives. First thing is yung paglabas sa Pinas papuntang Malaysia, Kuala Lumpur, hinanapan lang kami ng yung tinanong sa ayaw sa amin is saan yung destination, kailan yung balik, tapos saan kami connected. When we told the IO nasa DepEd kami, government employee, hinanapan kami ng ATT. Tapos pagpasok sa Malaysia, tinanong lang kung kailan yung balik, then tatak agad. Tapos pagpasok ng Maldives, yung hinanap lang sa amin is yung hinanap sa akin is confirmed round trip ticket, tapos hotel booking, and then yung sa mga kasamahan ko hindi na sila tinanong. Nagtanong din pala kung sino daw yung kasama ko or ako lang ba mag-isa, pero pag sabi ko na tatlo kami, so wala na silang tanong kasi mas advantage pag dalawa or tatlo kayo na aalis or magta-travel, less hassle siya. Tapos aside from that is i-download yun pala yung Imuga na health declaration. Look at the sunrise guys. Wala masyadong sunrise kasi maulap. So a bit of a portion of the sunrise lang yung makikita natin. Guys, ito yung dagat sa may east side ng Maafushi. Ayan, medyo marumi siya kasi hindi naman ito hindi ito yung main spot ng Maafushi. So this area is a public beach, so bawal dito yung nakabikini. Guys, ang amaze dito sa Maldives is ang dami nilang uwak, no? Crows are a lot everywhere in the island. So medyo nakakatak. Ayun, lumipad siya. Ayun. Oh. Mga uwak yan guys. Yan, so hindi pa ako nakakita ng uwak ngayon lang. Ayun, meron pang lumipad. Ang dami dito, may mga uwak, may mga tikling.
Sa may east side ng Maafushi guys, para siyang merong may park. Ayan, may park. May konting park siya. Ang sarap ditong mag-jogging sa Maafushi. Yung Maafushi actually, this is only a small island, no, a local island here in Maldives. 8 kilometers lang siya if lalakarin mo from north, end point sa north at saka sa south ng end point ng south is a total of 8 kilometers yung kanyang lakad. So maliit lang talaga yung isla ng Maafushi. So kaya nga sabi nila by the year 2030 or 2040 baka mawala na daw yung Maldives sa mapa. Kaya guys, habang maaga pa, i-travel nyo na yung Maldives because Maldives is really 100% safe. Safe ang Maldives guys, safe, very safe. Tingnan nyo sa may likuran banda ng dito sa may east side ng Maafushi. Meron silang park na may pool. Amazing, may pool sila dito. Merong maliit na restaurant here. I think parang kalendarya siya, mga restaurant. Tapos andyan yung Sunrise Beach Restaurant. Yan. May isa ding hotel doon guys, that is sa Triton Beach. Isa din yan sa mga sinasite ko na hotel before when I was booking this. Guys, tingnan nyo guys, may plane. Ayun may plane guys, may plane. Ayan guys, yung first hotel natin dito is what we call the Villana Hotel. So itong Villana Hotel nasa may east side siya sa likuran ng Maafushi. Ayan. Then as per checking sa Agoda na 3 months away yung booking is nasa 3,208 per night. Ayan. Good for 2. Yan, that is the Villana. So yung harapan ng Villana is ito part. So ma-appreciate mo yung sunrise. Pag dito ka na hotel, ma-assign. Ito yung front desk at saka restaurant ng Villana. Guys, next hotel, katabi lang ng Villana is the Triton Hotel. Ayan. Yan yung building nila. So meron ata siyang I think how many floors is that? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 or 10 floor. Tapos dyan sa may pinakadibabaw, parang meron silang infinity pool dyan. So best viewing siya for sunrise. That is the Triton Hotel. The Triton Hotel according to the Agoda guys is nasa mga 2,360 siya per night. Good for 2. 3 months away yung booking. Sa harap ng Triton Beach is meron silang dedicated na area for relaxation dito sa Triton. Sa labas ng Triton Beach dito yung hotel, meron din silang restaurants here. So dito sa Maafushi, ganito yung mga restaurants nila. Yan. Then most of the dishes na kanilang sinaserve ay yung parang kung sa atin pa sa Pinas is parang xiao fan. Yan. So mga fried rice, yan yung parang staple nila dito na mga food. Tapos they are also serving pizzas, pastas, and everything. Since walang alcohol ang Maldives, so yung mga drinks nila guys, they are experimenting a lot of mocktails na mga drinks. Last night may natikman ako na masarap na mocktail juice. Ganda siya, masarap siya dito kasi bawal kasi yung alcohol sa entire country of Maldives. If mahuli ka nun na umiinom ka, especially in the local or public islands, pwede ka talagang makulong. Fun fact about makulong is dito din pala sa Maafushi makikita yung kanilang prison, tawag dito, mga crime committed dito nila kinukulong sa Maafushi. As the reason to that, bakit sa Maafushi daw, kasi way back before hindi pa masyadong known itong Maafushi, hindi pa siya masyadong develop. Dito na nila nilagay yung kulungan, but they didn't expect in the near future na magiging magde-develop pala ang island ng Maafushi. So nandito siya sa may part ng pinakadulo ng Maafushi. Yung mga prices sa restaurant guys ay ranges from, kasi yung nadala ko kasi naman is from Maldivian Rupiah.
So yung mga prices nagre-range siya from 70 rupiah to 500. Depende sa dish na bibilhin mo. Pero yung pinaka cheapest nila so far na nakain ko na food is yung 70. Mga fried rice 70 siya. 70 rupiah lang siya. Sa 70 na sa ano yan siya guys, nasa mga 4 US dollars, 200 to 250 pesos per serving. Next hotel ko guys is the Sunrise Beach Hotel. So itong Sunrise Beach Hotel is already located on the alley, sa alley ng aming hotel. Ayan, so meron yata siyang 1, 2, 3, 5 floors in total. Sunrise Beach. Located siya sa may likuran banda ng Maafushi. Tapos, meron din pala silang Sunrise Beach Restaurant dyan sa labas. Sa kanila pala yung Sunrise Beach Restaurant. Diyan sila nagbe-breakfast yung kanilang mga guest. Dito sa Sunrise Beach. As per checking sa Agoda guys, nasa ano siya, nasa mga 3,015 pesos ang price niya. Guys, katabi lang ng Sunrise Beach, Sunrise Resort is the Seaside Boutique. Ito yung mga souvenir shops nila guys. Isa sa mga pinaka-challenging also na part here when traveling to Maldives guys, masyadong mahal. Ang mamahal na kanilang mga souvenirs. Kahapon namili kami para nakaspend ako, I think nakaspend ako ng 110 US dollars. That is more around 6,000 pesos. Yung mga ref magnet nila dito will cost you nasa mga $3 per ano. Pero yung $3 sa yun na pinaka-pangit nila na design. Though meron silang mga ref magnet na tag $1, tag $1 is iba pa din talaga yung talagang mga magaganda yung mga design. Nasa nagre-range siya ng mga $5 to $6. Another souvenir shops na naman here. Souvenir shop along the alley sa aming hotel. Kagabi is namili kami ng pasalubong. Buti na lang is yung owner ng shop yung nagbabantay at saka naka-discount kami. So of course, as a Pinoy, mahilig talaga tayo sa mga haggling. So, always haggle guys. Kahapon, yung mga nabili ko ng mga ref magnets, instead na naging $5 siya, naging $4 na lang. Instead ng $3, naging $2. Ganun. 10, naging $8. No? So, always haggle para makatipid tayo sa mga pasalubong. And guys, another hotel here, or hostel here in Maafushi is the Stingray Inn. Ayan, Stingray Inn. Sa Agoda guys, ang presyo niya is nasa mga 2,218 per night, good for 2. Guys, nasa alley din pala ng aming hotel is dito may isa pa palang branch ng Piton Beach Hotel and Spa. Ayan, so while walking pa rin dito guys, is another souvenir shops na naman po ang ating nakikita. Of course, hindi mawawala yung ating hotel. Ayan guys, the Coredi Beach Inn Hotel. Ito yung aming hotel na in-stayhan for 4 nights. Ganda yung hotel guys, especially spacious yung room. Siguro yung downside lang dito is wala siyang elevator. Tapos nasa pinakaibabaw pa kami. Nasa 4th floor pa kami. Yan. Nasa mga 3,139 siya per night. Pero yung total guys na nagastos namin dito sa Coredi Beach Inn for entire 4 nights is nasa mga 16,000 pesos only. Then included na diyan yung breakfast. Guys, nasa malapit lang din sa alley namin dito banda is andito yung Arena Hotels. Arena Hotel. Ang Arena Hotel, isa ito sa mga high-end resort here, hotels here in Maafushi. High-end ito guys. Look at the lobby guys ng Arena. So may mga nakikilala kami ng mga guests na nagstay dito sa Arena Hotel. Ayan guys, look at the Arena Hotel. So I think parang nasa mga 9 or 10th floor yan sila. Then ito din yung na hotel na meron ding infinity pool sa ibabaw. So pag dito ka nakastay sa Arena, ma-experience mo yung ganda ng sunset sa Arena Hotels. Tapos parang meron pa yata silang another constructed hotel
may constructed pa na, may mga undergoing pa na construction. Base here sa ating Agoda, nasa mga 3,999 siya per night. Good for 2. Tapos high-end na yan siya guys ha. Guys, one of the good thing if dito ka nakastay sa Arena or Kaani Hotels is direct ka na agad sa kanilang public beach. So guys, ito yung kanilang public beach. So dito sa public beach, pwede kang mag-bikini. As you can see guys, doon sa may banda doon, meron siyang mga malalaking halaman, tsaka may mga sea stone. Sinadya talaga niyan dyan para hindi makita yung mga tao dito sa loob na nakabikini. Guys, katabi lang pala ng Arena guys, yung Kaani Hotels. Isa din yung Kaani Hotel sa mga high-end na hotels here sa Maapushi. Actually, yung Kaani Hotels guys, marami siyang mga branches. So dito sa pinaka high-end nila is yung Kaani Palm Beach at Maapushi. So ito lang yung branch ng Kaani Hotels guys, na mayroon siyang infinity pool sa rooftop, sa ibabaw. Ayan siya. So pag sinearch mo siya sa Agoda guys, ito talaga yung unang lalabas, si Kaani Palm Beach at Maapushi. Nasa mga 4,000 siya per night. As you have observed, napakalaki ng kanilang rating. Kaya ito yung pinakauna mo makikita na sa search engine ng Agoda. Guys, along lang siya sa aming alley, sa aming hotel, is makikita nyo na naman dito ang isa sa mga branches ng Kaani Hotels. This is the Kaani Grand Sea View. Pwede natin. Guys, ayan yung Kaani Grand Sea View. Isa sa mga branches ng Kaani Hotels. Yan, makikita mo talaga na sa facade na siya ng mga Kaani compound. So, yung price niya guys, ayan, 5,236. Ito yung so far nakamahal sa nakita natin sa Agoda. Kaani Grand Sea View. Tapos guys, actually yung mga Kaani Hotels, andito na siya sa main road ng Maapushi. Nasa main road na siya. Actually, you can explore Maapushi guys, riding on that bike. $20 ang rental nila. Ito yun guys, ito yung aming travel agency na nakuha namin sa aming mga tours for the entire 3 days. Ito, highly recommended ito guys. Meron nagbibigay din sila ng mga discounts. Ito din yung travel agency guys na meron silang restaurant. Actually, parang din siya. Meron din siyang hotel sa loob. Salt Beach Hotel. Yan sa may likuran na part. Hotel yan siya guys. Salt Beach. Tingnan natin yung price niya sa Agoda. Ayan guys, yung Salt Beach pala is Salt Beach Hotel at Maapushi is 3,447 per night. Guys, next hotel guys is what we call the Crystal Sands. No, ayan. Ito din nakikita ko din sa Agoda. Tapos yung Crystal Sands na hotel is nasa harap lang siya ng ferry terminal dito sa Maapushi. So pagbaba mo sa speedboat is pwede ka na agad mag-check-in dito sa Crystal Sands. Malapit lang siya. So yung per night dito is nasa 2,000 at 3,000 pesos. Mura lang siya. Ay sa harap mismo ng ferry terminal, ayan, is nandito na yung ICOM Tours. Ito yung isa sa mga pinaka-largest nila pinaka-biggest na tour operator here in Maapushi. For our entire stay sa aming Maapushi, ngayon lang kami inulan. So medyo unpredictable yung weather dito sa Maapushi. During Friday pala guys, walang available na public ferry boat na nagpupunta sa mga islands. So parang yung Friday is dedicated yata sa kanilang worship, no, sa kanilang religion. So kaya most of the public transport in Maldives in the entirety is hindi sila nag-ooperate during Fridays. Guys, ayan, abutan tayo ng ulan. So sa aming entire stay here in Maapushi, ngayon na kami inulan guys. Then pauwi na kami. Papalik na kami ng Mali mamaya. Guys, so we are now
heading back to the Malay Airport. Yan yung Bikini Beach. Ayun yung maleta namin, nilalagay nila sa cart. Tapos hinahatid din na kami doon sa port. Saan yung speedboat. Thank you so much mga Fushi Maldives for a very nice experience. I will never forget and will always be in my memories. Maldives. Yan na yung sasakyan natin guys. I think parang tatawid pa tayo sa kabilang bangka. Sa kabilang speedboat. Ayan guys, nilaload na nila yung mga maleta. As what we have learned last night dito sa Maafushi, Maldives. Yung currency talaga na national currency dito is Rupiah. But USD is also what I said na USD is widely accepted. So USD talaga yung ginagamit nila when purchasing equipment, purchasing goods, USD talaga yung ginagamit. Kaya sa kanila dito sa Maldives is mas importante, mas malaki yung value nila sa USD. Bye, Maafushi! Bye-bye, Maafu! Guys, yan pala yung public ferry nila. Yan yung public ferry. Mura lang ang payment pag public ferry. Parang kasi mga $3 lang siya. Pero yung boat as travel time is 2 hours. Guys, nasa City of Malay na tayo. So, bago pa magpunta sa airport yung speedboat is pumupunta muna siya sa city proper bago tayo ihatid sa airport. Nagbaba muna sila ng mga pasahero guys dito sa Maldives. Yan na yung airport guys. Helena International Airport. Ayan guys. Look at the dagat here in the airport. Very turquoise green. No green. Ha? We're going to go. Welcome to the airport of Malay. Dili bagay sa imo sa EJ. Mas bagay sa ako. Arabian yung Arabo yung mga bayot. Okay, ladies and gentlemen, this is one of the most powerful person in the world. Wala. Ma'am! Ayan na yung maleta natin guys. So the same pa rin na area kung saan tayo pinick up the day of our arrival. At saka on the day of our departure going to Malaysia. Yan guys, dito yung mga port ng mga different resorts. If yung transportation niya is a speedboat. Guys, ayan. So kasi maliit lang yung airport ng Belana. So hindi sila lang papapasok ng maaga sa airport. Mga at least 2 hours saka sila nagpapapasok sa inyong flight. Since maaga pa naman, 3:30 PM pa, tsaka 9 PM pa yung ating flight. So, meron pa tayong, I think 2 hours pa. Stay na muna tayo dito sa labas. Guys, nandito pala yung mga 8 AM sa airport. 24 hours siya open. So, just right arriving. So, may left side lang siya ng arrival hall. At dito tayo sa guys, so, sa Trans-Maldivian Airways. So, may mga resorts na gamit ang seaplane. So, dyan kayo mag-check-in. Tapos, yan yung sinabi ko sa inyo noon sa first vlog natin. Meron sila tourist scene. At saka, lakarin nyo lang pala dyan, guys. Andyan na pala yung bus, public bus going to the city center of Malay and Holho Malay. Ito yung departure ng domestic at saka arrival din ng domestic. Yung binabaan natin sa ferry kanina is that is for the international. Maliit lang kasi yung nila guys, yung kanilang airport. That is why hindi lahat nakakapasok pag maaga pa. But meron silang mga ongoing construction sa kanilang bagong terminal. Siguro makaka-accommodate na yun ng maraming mga tao.
Guys, meron pala ditong luggage storage sa may Velana Airport. So yung normal bag shape nasa USD $7 and nasa Maldivian Rupiah 100. Ito sila banda sa may arrival hall. So kung gusto nyo munang magpunta sa Malay City while waiting for your flight, you can leave your luggage here. Guys, look! It's almost night time na. Biglang bumuhos ng malakas na ulan. Unpredictable masyado yung weather dito. Just like in the Philippines. Look at that. Lakas ng ulan. Ayan na guys, andito na kami ngayon sa kanilang check-in counter. So ganito lang yung ano nila guys, yung kanilang airport. Maliit mo konti, masyado. So pag hindi mo pa flight, you will be staying there outside. Diyan. Tapos pag 3 hours na before the flight, pwede ka nang pumasok dito. Guys, ito na yung check-in counters nila. Konti lang din. Dito na yung boarding gates. Tapos na kami sa immigration. So we are now already stamped. Na-stamp na po kami nag-exit sa Maldives. So walang tanong upon stamping the passport. Pero you need to fill up the IMUGA Declaration Travel form prior to departing from the Maldives. So always fill up the IMUGA Travel Declaration form. Ang KitKat. I'm so big. Gitu ay. That was another bloopers from this travel. Grabe. Grabe ka harsh ng elevator nila guys. Just kulad nung ipit pa ako. Okay guys, so nasa boarding gates na tayo. So we will be waiting for our flight na going to Kuala Lumpur, Malaysia. So I guess our vlog here in Maldives ends here. And we will be going back to the Philippines na. Pero meron pa tayong layover in Kuala Lumpur na 18 hours, 19 hours. So we will be maximizing that layover before our flight back to the Philippines. But for now, our Maldives vlog will end here. Thank you for watching guys and for supporting all of the Maldives vlogs. Kung meron kayong mga tanong, do not hesitate to contact me on my Facebook account, Instagram, and on TikTok. I would be very happy to help you regarding your Maldives trip. Ayan, so see you again in our next travel video. Bye-bye! AJ! Yes!